patuloy nating i-welcome, i-acknowledge ang mighty presence ng Holy Spirit sa mga oras na ito. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh, patuloy kong manahan sa bawat puso, sa bawat kaluluwa na nandito sa mga oras na ito. Touch your hearts, touch our life, Father God. Sadyang ang buhay namin, Panginoon, ay sadyang para lang sa iyo at iniaalay lang namin sa iyo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. Everybody say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name. Oh, we welcome you, Holy
Amen! Amen! Kung ganon, ano pang ginagawa ng mga handana? Nagpupuri. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Tabi sama-sama magpupuri mananambahan sa ating Diyos na buhay. Halina at magpuri tayo sa ating Diyos na buhay. Praise the Sa Lord! magsulong ka ng mundo. Glory to Ay, God! sama-sama magpupuri. Woohoo! Amen! Halina at magpuri. Woohoo! Halina at magpuri. Taas ang mga kamay. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Sa Kanya, woohoo! Ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus tayo papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Minsan pa, sa nagkaisang tinig, halina at magpuri tayo sa ating Diyos sa buhay. Amen. Woohoo! Halina, woohoo! At magpuri. Taas ang mga kamay. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Sa Jesus tayo papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. At mapabilang sa Kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan. Siya ang ilaw ng ating bayan. Ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos ng Pilipinas. Ang Diyos na nagliligtas at magpawalang hanggang Panginoon. Halina, woohoo! At magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa Kanyang kaharian. 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 Praise the Lord! Glory to God! Hingal sila. Amen. Inhale. Exhale. And smile. Amen. Praise the Lord. Napakasarap magpuri. Amen po ba?
Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, Amen. sa kabila ng ating mga araw-araw na mga pasanin, may mga panahon na tanging kayo lang ng Diyos ang bati na nakakaalam ng iyong pagluha. Hindi dahil sa madamot ka, ipakita sa iba, sapagkat ang alam nila, malakas ka. Minsan may mga panahon na sasabihin mo, Lord, payakap. Sabi nga, maging matatag sa lahat ng pagsubok. Oh, we give you praise. Yes, Lord. O, dakila ka, Panginoon. O, dakila ka. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat sa mga oras na, O Diyos, na kami yung niyayakap. Sa mga panahon, O Diyos, na tinatalikdan kami ng tao. Sa panahon, O Diyos, na para bagang napakatahimik ng mundo. Pero salamat, O Diyos, na patuloy mo kaming inahaon. Patuloy mo kaming binibigyan ng insurance, Father God, na Ikaw ang Diyos. Ikaw ang aming matibay na muog. Praise the Lord. Sa mga oras na para bang kay bigat, Panginoon, Ikaw ang kublihan at lakas. Puso'y binigyan mo ng kapahingahan, mga salita mo'y aking pinanghahawakan. Sa mga oras na
Diyos. Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman, Panginoong Hesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Would I hear you make it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. There was not some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Hesu Kristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dalangin namin, Ama, patuloy mo pong tanglawan ng iyong liwanag ang aming mga buhay, upang patuloy namin matanaw, O Diyos, sa buhay namin, ang ninanais ng mabuting balita na nanggagaling po sa iyo, ang ninanais ng iyong mga salita na kabutihang dapat namin matutunan gawin, O Diyos, sa buhay po namin. Dalangin namin sa gabay ng banal na Espiritu, tanglawan mo kami ng iyong liwanag na ang lahat, O Diyos, na nais mong mabuting dapat naming gawin ay magawa namin, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 16, simula mga talata 11 hanggang sa susunod na mga talata. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paruroonin nga po ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon, malakas na papuri sa Diyos, sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isa pong mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Salamat sa ating Diyos at muli po tayong tinipon niya sa hapon pong ito upang patuloy na ang kanyang mga salita ay mapakinggan po natin. Ang salita niyang patuloy gagabay po sa atin. Amen? Dito po sa Ebanghelyo po natin, mayroon po ditong 2 tao na ipinapakita, 2 uri, isang mayaman at ang isang pulubi. Amen? Na kung saan ay dumating po ang oras na sila po ay binawian na ng buhay sa daigdig po na ito, subalit nung sila ay bawian ng buhay po ay makikita natin kung anong layo ng agwat nila sa isa't isa nung sila ay nabubuhay sa daigdig na to, dahil isa mayaman, isa po ay pulubi. Nung namatay po sila, nakita pa rin po natin na hindi po sila magkasama sa isang lugar. Malayo pa rin ang pagitan ng bawat isa. Amen? Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, nakikita natin nung sandali na yan, nung wala na sila sa daigdig na to, kung alin ang nagiging kalalagayan ng bawat isa. Amen? Kaya dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin ano po yung nagiging dahilan bakit yung isa napunta sa ganong lugar at ano naman ang nagiging dahilan bakit yung isa po na ito ay napunta din po sa ganitong lugar. Amen? Na yung bawat lugar na kanilang napuntahan, mga kapatid, ay talagang masasabi natin kung napunta po yung mayaman doon sa lugar na naghihirap siya, talaga may lugar na ganon. Amen? Na pwedeng pagdating ng panahon ay kasasadlakan ng tao. Amen? Kung napunta din naman po si Lazaro sa ganitong lugar na siya'y inaaliw, talagang may lugar na ganon na maari pong marating natin pagdating ng panahon. Amen? May isang awitin na sinasabi po doon sa awitin ay minsan lamang ako daraan. Naririnig yung awitin na yan?
na minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito, na anumang mabuting dapat kong gawin ay magawa ko ngayon. Amen? Na sana ay huwag kong ipagmaliban. Amen? Ipagmaliban. Ang sabi po sa awitan pong iyan, nasa atin po mga kapatid, sa ating Penso Kristo, dito po ay makikita po natin na sa pamamagitan ng mga pangyayari nung sandali na yan, nung sila nabubuhay sa daigdig po na ito, ay malaki po yung matatanaw natin na nagiging dahilan, kaya po mayroong napunta sa ganitong lugar at may napunta po sa ganitong lugar. Ang mayaman po dito po ay, nung sandali po na yan, pinagyaman siya ng Diyos. Amen. Pinagpala siya ng Diyos. Ano mang binibigay sa atin ng Diyos, hindi niya iyan ibinibigay para sa ating ikakapahamak. Hindi niya ibinibigay po para sa ating ikakasama. Amen? Kundi lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin ay ibinibigay niya yan para sa ating ikabubuti. Kaya bago niya likhain ang tao sa daigdig na to, nilikha niya na ang lahat ng pangangailangan ng tao. Amen? Ang lahat na kailangan para sa ikabubuti ng tao. Nilikha na yan, ibinigay po na yan ng Diyos, mga kapatid, sa ating Penso Kristo. Subalit po dito, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, yung mayaman po dito, nung sandali po na yan ay isa po sa nais po ng ating Panginoon na anumang binibigay sa atin ng Diyos ay magamit natin sa kabutihan. Amen? Magamit po natin yan sa kabutihan, hindi lang para sa ating ikabubuti, kundi magamit natin sa paggawa ng kabutihan. Sino pong gusto dito makagawa ng kabutihan? Taas nga ang kamay. Pagpapalain ka ng Diyos para magawa mo iyan. Amen? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan para magawa mo ang kabutihan pong iyan. Amen? Pupunuin ng Diyos ang buhay mo ng mabubuting bagay para magawa mo ang kabutihang iyan. Amen? Yung mayaman po, pinagpala po ng ating Diyos. Ang problema lang po, sa kabila ng siya'y pagpalain ng Diyos, nakalimutan niyang may Diyos na nagpala sa kanyang buhay. Amen? May Diyos na nagpala sa kanyang buhay. Nung sandali po na yan, na minsan yung mga pagpapala mayroon po dito sa mundo po ito. Ang mga biyaya minsan na binibigay sa atin ng Diyos, hindi niya binigay yan para tayo mapasama, para sa ikakapahamak po natin, kundi lahat yan ay para sa ikabubuti po natin. Subalit minsan mga kapatid, yung mga pagpapala na yan minsan binabago ang puso ng tao. Binabago minsan ang pananaw ng tao. Na ang sabi po, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Amen? Ang pag-ibig sa salapi ay naglalayo sa tao sa kanyang pananampalataya. Pag sinabing lumalayo sa tao sa kanyang pananampalataya, inilalayo tayo nito sa ating Diyos. Amen? Ang labis na pag-ibig sa salapi. Kaya sabi, kung saan naruroon ang puso ng tao, kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon din ang kanyang puso. Amen. Nasaan naruroon ang inyong kayamanan? Nasaan naruroon ang inyong kayamanan? Ay, nasa puso. Ayan. Kapag ang inyong kayamanan ay nasa langit, ang puso nyo nasa langit. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang kayamanan nyo ay nasa langit, yung kayamanan meron sa langit, ang siya mong mamahalin. Amen? Ang siya mong iingatan, ang siya mong iibigin sa buhay mo. Kaya sa atin po na minsan, kapag ang tao po ay yung kanyang buhay ay nalayo sa pananampalataya. Amen. Kagaya po ng mayaman pong ito, na nung sandali na yan, matapos siyang pagpalain po ng ating Panginoong Hesus, ng Diyos po, bigay sa kanyang mga biyaya na yon, ay nakalimutan niyang may Diyos na kaloob sa kanya po noon. Kapag ang paghahari ng Diyos ay nawala sa atin, mawawala din sa puso natin ang paghahari ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya kapag ang Diyos ay naghahari sa atin, maghahari din sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pero kapag ang tao po minsan nabaling po sa kayamanan ang kanyang puso, mga kapatid,
At nakalimutan ang Diyos po na ito, yung pag-ibig na kung saan na mula sa Diyos, na nais ng Diyos maghari sa puso ng bawat tao, madalas napapalitan ng paghahari ng kasakiman. Amen. Kasakiman, mga kapatid, na tila baga sa buhay po natin ay yung kasakiman minsan ay nagbubunga sa buhay natin ng pagiging makasarili. Pagiging makasarili. Akin yan, akin yon, akin lahat iyan. Wala na sa inyo, akin na lang. Amen. Hindi yan para sa iyo, hindi yan para sa kanila, para lang iyan sa akin. Amen. Yung akin ay akin, yung iyo ay akin. Amen. Pag-iral ng kasakiman sa puso po ng tao, na kung saan ang tao po ay nagiging makasarili, na tila baga ang lahat ay para lang sa Kanya. Amen? Dahil para lang sa Kanya, dahil ang puso niya ay kung saan ay nakatuon sa mga bagay na iyon. Nung sandali pong iyan, ito po yung nakalimutan ng mayaman na mayroong Diyos na nagmamahal sa Kanya, kaya siya nagkaroon ng mga bagay na iyon, ng kayamanang iyon. Kung ano man mayroon kayo sa lugar po na ito ng Hong Kong, mga kapatid, lahat yan ay niloob ng Diyos na magkaroon kayo dahil alam ng Diyos kailangan ninyo iyan. Amen. Dahil ang lahat ng iyan, alam ng Diyos, makabuti iyan sa inyo. Amen. Subalit ang Diyos na nagkakaloob niyan, huwag mong kalimutan na kung saan, mga kapatid, paghariin sa buhay mo. Dahil kapag siyang naghahari, sa puso ng bawat isa po sa atin, yung pag-ibig na nararapat sa Diyos ay pag-ibig na maibibigay natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mayroon pa pong isang kayamanan na binigay ang Diyos sa mayaman pong ito. Mayroon pang isang kayamanang ibinigay sa kanya ang Diyos na pinakamahalagang kayamanan sa buhay niya na hindi niya nakita. Ano yung kayamanang iyon? Yung kayamanan niya hindi niya nakita ay si Lazaro. Yung pulubi na naruroon, nakalupasay sa kanyang pintuan, na nag-aabang ng mumong nalalaglag sa kanyang hapag, yun po, mga kapatid, si Lazaro, yun ay kayamanan na binigay sa kanya ng Diyos na hindi niya napansin. Bakit kayamanan? Si Lazaro ang magdadala sa kanya sa kaharian ng Diyos. Paano siya dadalhin ni Lazaro sa kaharian ng Diyos? Yung kayamanan meron siya na tinatamasa niya, sabi po dyan, yung tao po na to, nung nabuhay dito sa daigdig na to, nagpasasa sa kanyang kayamanan, wala po siyang ibang nakikita nung sandali na yan, kundi ang magagawa lang ng kayamanan sa kanyang buhay, wala siyang ibang nakikita maliban sa kaligayahan na maidudulot sa kanya ng kanyang kayamanan. Subalit nung sandali na yan, yung isang kayamanan pa na kinakailangan niya para na kung saan makapasok siya sa kaharian ng Diyos, hindi niya nakita. Yun po ay si Lazaro. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Noong ang ating Panginoong Jesus naririto sa daigdig na to, tayong lahat itinuring niyang kayamanan para sa Kanya. Kayamanan. At bilang isang kayamanan para sa ating Panginoong Jesucristo, hindi niya hinahangad na ang isang kayamanan tulad mo ay masira, ang isang kayamanan tulad mo ay mawala sa Kanya. Sino ditong gustong ng kayamanan, tapos yung kayamanan meron siya gusto niyang mawala sa Kanya? Wala. Di po ba? Kaya pag yumaman ka, gano'n na lang ang bakod ng bahay mo, may security pa eh. Di po ba? Nakapaligid pa yung camera dyan. Dahil ayaw mo mawala yung kayamanan pong iyan.
Ganyan din ang Panginoong Hesus. Tayo po bilang kayamanan para sa Kanya, ayaw niyang mawala tayo sa Kanya. Ayaw niyang masira po tayo. Amen. Kaya kapag minsan, kapag ang tao po nakita niya may karamdaman, pinagagaling niya. Dahil kayamanan sa Kanya ang tao pong iyan. Nung ang mga tao na kasama niya sa ilang at walang makain, ang sabi niya, hindi ko sila pauuwiin na gutom, baka po sila mahilo sa daan. Dahil kayamanan para sa Kanya, hindi niya hinahayaan ng isang taong kayamanan para sa Kanya ay mapahamak. Amen. Sa atin po mga kapatid, may sinabi po ang ating Panginoong Jesucristo na yung kayamanan na yan mayroon tayong binigay sa atin ng Diyos para saan iyan. Ang sabi po ni San Pablo sa aklat po ng Korinto, kaya tayong pagpalain ng Diyos ng higit sa ating pangangailangan para may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Para may magamit tayo sa pakikipagkapwa. Amen. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, talata 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinabi sa kanya, sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang kayamanan ng mundong ito, ang sabi po, ibinibigay yan sa atin ng Panginoong Hesus para gamitin natin sa paggawa ng mabuti. Sa pakikipagkaibigan. Sino pwede mong magiging kaibigan? Kapwa mo. Amen. Nakikilala nyo ba yung kapwa nyo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi ng Panginoong Jesus ay ang ganito, nung gawin ninyo ito sa maliit, sa mga ito, amen. Nung gawin ninyo ito, nung ako'y walang maisuot, ako'y inyong pinaramtan. Nung ako nagugutom, ako pinakain nyo. Nung ako nauuhaw, pinainom nyo. Nung ako walang maisuot, pinaramtan nyo ako. Nung ako'y walang matuluyan, pinatuloy nyo ako. Nung ako'y nasa kulungan, dinalaw nyo ako. Nung ako'y nasa pagamutan, may sakit, dinalaw nyo ako. Ang sabi ng mga tao, kailan namin nakita iyan na nangyari sa inyo at ginawa namin sa iyo? Sabi ng Panginoong Hesus, nung gawin mo yan sa isa sa imaliliit mong kapatid, sa akin mo ginawa. Bakit? Dahil yung mga taong iyon, kayamanan sa ating Panginoong Kristo na dapat din nating turing kayamanan sa buhay po natin. Amen. Kayamanan na dapat nating ingatan, kayamanan na dapat po natin mga kapatid alagaan, kayamanan na kung saan, kung paanong ayaw ni Kristo mawala ito sa Kanya, dapat ganyan din tayo. Amen. May sinasabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 17. Pakinggan po natin ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi nawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa magiging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Naririnig niyo po yon? Ang sabi po dito ng ating Panginoong Kristo, mabuti pa sa isang tao na pagmumula ng pagkakasala ng kanyang kapwa o magiging dahilan ng pagkawalay ng tao na ito sa Diyos, mabuti pa sa taong iyan na bitinan ng gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa mawala yung isa na nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dito ipinapakita po sa atin ng ating Panginoong Kristo na ang isang kayamanan na pwede magdala sa atin sa kaharian po ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sister, mag-ayos-ayos ka. Papurihan po natin ang Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Amen?
Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi po dyan, yung kayamanan meron tayong ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo, ibinigay niya yan para makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen? Kaya sabi po, gamitin nyo iyan sa pakikipagkaibigan. Ano ba yung pakikipagkaibigan? Ang sabi sa aklat ng Kawikaan, ang pakikipagkaibigan ay pagpapadama ng pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Hindi pagsasamantala, kundi pagpapadama ng pagmamahal. Na ang sabi sa aklat ng Kawikaan, ang kaibigan ay kapatid. Ang sabi po dyan, ay kapatid na tumutulong sa oras ng kagipitan. Ang kaibigan ay kapatid na nagmamahal sa lahat ng panahon. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na yan ang nais ng ating Panginoon, na ito yung nakaligtaan nung mayaman nung siya'y nabubuhay sa daigdig na ito. Amen? Kilanlin, iisa lang ang kayamanan na kanyang kinilala. Yung kayamanan na kung saan ginamit niya para magpasasa lang sa daigdig po na ito. Amen? Pero yung isang kayamanan na dapat niya makita nung sandali na yan, na dapat niyang mahalin mga kapatid, tulad ng pag-iingat ng Panginoong Jesucristo, hindi niya natanaw sa buhay niya. Kaya yung hindi natanaw ng mayaman, sana matanaw natin. Kung sa mayaman, huli na ang lahat, sa'yo hindi pa. Amen? Kaya sabihin mo, sister, may pagkakataon ka pa. Yung hindi mo nabigay nung December, pwede pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano? Ayan. Ang sabi po ng mayaman po dito, kay Abraham, sabi niya, may 5 pa akong kapatid. Pwede ba papuntahin mo sila sa amin para po sila ay paalalahanan? Paalalahanan. Sabi po ng mayaman, ito yung isang kayamanan na kaligtaan ulit ng mayaman. Ano po yon? Salita ng Diyos. Nung taglayin niya ang kayamanan na ito ng pansamantala sa daigdig na ito na ibinigay sa kanya ng Diyos para magamit sa paggawa ng kabutihan, mga kapatid, nung yung kayamanan na yan, ang hinayaan niya lang magmay-ari ng puso niya, pati salita ng Diyos ay nakaligtaan niya sa kanyang buhay. Amen. Kaya sabi niya kay Abraham, papuntahin mo sila sa Roma, pangaralan yung aking mga kapatid na naruroon sapagkat may pagkakataon pa sila. Amen. May pagkakataon pa sila na kung saan wag mapunta sa dako ng pagdurusa kundi makapasok sa langit. Amen. At ano yung paraan para sila ay makapasok sa langit nung sandali na yan? Ang sabi po, kailangan nila hindi yung kayamanang iniwan ko, kundi yung kayamanang nakalimutan ko. Ang salita ng Diyos. Amen. Ang tao napapahamak dahil binabaliwala ang salita ng Diyos. Kung sa mga sandaling ito, naririnig mo pa ang salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin niyan, para sa mayamang ito, kapag nakarating sa mga kapatid niya ang salita ng Diyos, hindi pa huli ang lahat para sa kanya mga kapatid. Kaya kung naririnig natin ang mensahe ng Diyos, ang salita po ng Diyos, isa lang ibig sabihin niyan, hindi pa huli ang lahat, bukas pa ang langit para sa iyo. Amen. Nananatili pang bukas ang langit para po sa atin lahat. Amen. Ang kailangan lang mga kapatid, gumising-gising tayo. Amen. Hindi pa huli ang lahat, pero wag kang tutulog-tulog. Amen. Ang sabi po dito sa sulat ni Pablo, sa aklat ng Roma, kabanata po ay 13, at talata po ay 11, pakinggan po natin ito. Ang sabi niya ay ang ganito, dapat ninyong gawin ito. Alin po yung dapat gawin? Yung kabutihang hindi nagawa ng mayaman, dapat nating gawin. Amen. Dahil may pagkakataon pa tayo, magawa po ito. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya.
Dito po, ipinapakita po dito ni Pablo, mga kapatid, sa sulat niya sa mga kapatid sa Roma, ang sabi niya, ngayon, tutulog-tulog kayo. Hindi ko ba natatanaw? Nung una niyong makilala si Kristo, nung una kayong manalig sa Diyos, mas malapit na ngayon yung pagliligtas ng Diyos kaysa noong nagsimula kayo. Bakit sinabi niyang gumising? Yung sigasig mayroon kayo noon. Nung nagsimula kayong manalig sa Panginoong Hesus, nung simulang makilala niyo si Kristo, ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, ipagpatuloy niyo ngayon, huwag kayong tutulog-tulog. Amen? Kung kailan tumagal na sa gawain, nakukuha niyo po yung nais ni Pablong iparating po sa atin, na ito'y sabi po, dapat nating gawin ito. Huwag natin hintayin pa kung kailan dumating doon sa sitwasyon ng mayamang ito, saka pa lang tayo matauhan, saka pa lang tayo magising. Ang nais ng Panginoong Hesus, ngayon pa lang, magising na tayo. Amen? Nung tayo manalig manampalataya sa Diyos, gaano mo siya kamahal noon? Gaano mo siya kamahal ngayon? Gaano ka kasaya noon? At gaano ka kasaya ngayon? Amen. Isa lang maririnig ko sa mga prayer partner noon kapag nakapakinig ng salita ng Diyos mga taon 90s, kapag nanggagaling sa gawain. Kasi ang gawain po noon, minsan nagsisimula alas 8 ng gabi, inaabot ng alas 11, alas 12. Pero pag natapos na yung gawain, ang huling inaawit sa gawain, "Oh, I love you with the love of the Lord." Kaya lahat ng mga attender, bago magsialisan, nagyayakapan. Nagkakamayan, nagyayakapan. At wala kang maririnig sa kanila. Ang madalas mong maririnig, kung Martes ngayon, ang maririnig mo, sana bukas, Martes ulit. Ganon kauhaw ang puso sa Diyos. Amen. Ganon kauhaw ang puso sa Diyos nung unang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni San Pablo, gumising-gising kayo. Asaan na yung dati ninyong ginagawa? Asaan na yung dating sigla? Asaan na yung dating pagmamahal? Huwag niyong itigil iyon. Amen? Dapat habang tumatagal tayo sa gawain po ng Diyos, dapat lalong nadaragdagan yung ating ginagawang kabutihan. Amen. Purihin po natin ang ating Peso Kristo. Nasa atin po, habang naririnig pa natin ngayon ang salita ng Diyos, hindi pa huli ang lahat. Bukas pa ang langit para sa atin lahat. Maalala niyo po si Noah? Si Noah natigil lang sa pangangaral ng salita ng Diyos nung isinara na yung daong. Pero habang si Noah nangangaral ng salita ng Diyos, bukas ang daong. Habang naririnig natin ang salita ng Diyos, bukas ang langit para sa atin lahat. Huwag mong hayaan mapagsarahan ka. Amen. Kinakailangan, ito ang sinasabi ni Pablo, gumising kayo. Amen. Gumising kayo. Ang sabi sa aklat ng pahayag, ito lang minsan ang dinaramdam ko sa inyo, hindi nyo na ako mahal tulad ng dati. Bakit hindi nyo na ako mahal tulad ng dati? Bakit nasabi niya iyon? Kasi hindi nyo na ginagawa yung tulad ng dati. Amen? Minsan dadalo. Tapos, parang wala lang. Amen? Yung dating pag-alis, mararamdaman mo yung pagmamahal sa isa't isa, pero minsan umaalis tayo, parang hindi magkakakilala. Parang hindi magkakapatid sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi ni Lord, saan na yun? Ibalik nyo iyon, gumising kayo. Tingnan nyo na ngayon ang katatayuan nyo sa harapan ng Diyos. Huwag kayong manatiling ganyan. Buhayin nyo yung dapat buhayin. Gawin nyo yung mga nararapat pang gawin. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ito yung kayamanan na kaligtaan ng mayamang iyon. Amen. Dahil natuon lang ang kanyang puso sa iisang kayamanan. Amen. Buksan natin ang ating pananaw sa mga kayamanan pang gustong ibigay sa atin ng Diyos upang magawa natin
ang mabuting nais niya. Tumayo po tayong lahat. Huwag mo sayangin yung nag-iisang buhay meron tayo. Amen? Iisa lang ang buhay na taglay ng mayaman nung oras na yan na kung saan ay hindi niya nagawa. Sa pamagitan ng buhay na taglay niya, hindi niya nagawang pahalagahan ang nais ng Diyos. At sa buhay meron kang iyan, mga kapatid, huwag mong hayaan na ang buhay na yan ay masadlak sa kapahamakan. Bagkus ang nag-iisa mong buhay, hangarin mo na ang buhay na yan ay marating ang lugar na nais ng Diyos, makasama tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi magkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang Kung mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi magkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. At sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip na awitin. Mayroon lamang akong sanibong buhay, hindi magkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y nagmamahal. At sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y nagmamahal. At sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko'y nagmamahal sa iyo sa habang panahon. Hindi natin kailangan ng 1,000 buhay
para magawa ang kalooban ng Diyos. Yung nag-iisang buhay meron ka, sapat na. Huwag lang mapagod magmahal. Kung paano ang dagat hindi napapagal sa pag-alon, sana huwag mapagod ang puso nating magmahal. Habang may panahon, gawin natin ang mabuti. Magpatawad kung may humihingi ng kapatawaran. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, kung tayo nagpapatawad, patatawarin niya rin tayo. Isang napakagandang mabuting gawain ay ang magpatawad. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang pagmamahal ay ipinadama sa atin sa pamagitan ng pagpapatawad, nang sa ganon, magawa niya ang mabuti sa mga taong pinatawad niya. Muli niyang maipadama ang pagmamahal sa mga taong pinatawad niya. Ama naming nasa langit, salamat sa buhay na binigay mo po sa amin. Salamat, Ama naming nasa langit. Higit sa lahat, salamat sa buhay na pinatawad mo, O Diyos, sa aming mga pagkakasala. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa buhay, Panginoon, na hinango mo, O Diyos, buhat po sa kasalanan, buhat sa pagkalugmok sa gawang ng kasalanan, ay inabot mo pa rin, Panginoong Hesus, pinatawad, at dinala mo sa banal mong gawain na kung saan nakakapiling mo, nakakasama mo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Ang kaligayahan na darama namin sa banal mong gawain, Panginoong Hesus, hindi kayang pantayan ang dating kaligayahan na tinatamasa namin dahil sa mga bagay na tinatangkilik namin sa aming buhay. Hindi kayang pantayan, O Diyos, ang kaligayahan ng anumang bagay meron sa mundong ito, ang kaligayahan na makasama ka, makapiling ka, maramdaman na naririyan ka, ang kaligayahan ng pagmamahal na aming nadaramang ipinapadama mo po sa amin araw-araw. Pagmamahal na patuloy naming nalalasap dahil sa walang sawa mong ginagawang kabutihan sa buhay po namin. Dalangin namin, Lord, kung paano ang puso mo hindi napapagod magmahal sa mga isang katulad po namin. Nawa matutunan din namin mahalin ang bawat isa tulad ng iyong pagmamahal sa isa't isa sa amin. Maghari ka, O Diyos, sa puso namin. Linisin mo ang puso namin sa anumang karumihan ng galit, ng sama ng loob, hinanakit. Alisin mo, Lord, sa puso po namin, Panginoong Hesus. At ang lahat na yan, O Diyos, pawiin mo smita ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo, Ama, at dalangin namin, Panginoong Hesukristo, palitan mo ng pag-ibig ang lahat na yan sa puso po namin. Palitan mo, Lord, ng pag-ibig. Yung kasamaan ginawa sa amin ng aming kapwa, Lord, dalangin po namin, Panginoong Hesukristo, yung mga kasamaan na yan, hindi namin makalimutan. Ngayon, Panginoong Hesus, palitan mo ng kabutihan iyan sa puso namin. Na ang kabutihang iyan, Panginoong Hesus, ang patuloy namin maiabot sa kanila sa kabila ng mga kasamaan maari at hindi mabuting ginagawa nila sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, salamat. Kasihan mo kami na yung banal na Espiritu at nawa yung kamay namin, O Diyos, maging kamay mo, Panginoong Hesus, upang sa mga kamay na to patuloy maranasan ang pagmamahal mo, Diyos, ng bawat isa sa amin. Salamat, dakilang El Shaddai. Taas natin ang lahat po ng kahilingan natin sa Panginoon. Dakilang Diyos naming nasa langit, ito ang kahilingan ng bawat isa po sa amin. Hinihiling ko po, patuloy mo kaming lahat biyayaan ng magandang kalusugan habang kami naririto sa Hong Kong, dakilang Diyos.
Biyayaan mo kami, O Diyos, ng kalakasan upang magampanan namin, O Diyos, ang dapat naming gampanan sa aming mga pinaglilingkuran at magampanan namin ito, Diyos, na may pagmamahal, O Diyos, upang madala sa puso nila ang pagmamahal mo, Panginoong Jesucristo. At sa bawat, Lord, pinaglilingkuran ng aking mga kapatid, dalangin ko po, paghariin mo, Lord, ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo, sa puso ng kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, nang sa tahanan iyan, O Diyos, ng kanilang pinaglilingkuran, maghari, O Diyos, ang kabutihan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, narito ang kahilingan ng aking mga kapatid. Kung paano mo, Panginoong Hesus, inialay sa amin ang iyong buhay para sa aming kaligtasan, hinihiling ko po, sa pangalan mo, ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang kahilingan. Punuin mo sila habang naririto sa bansang ito ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan ng kanilang buhay. Ganon din, Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay na iniwan po, Ama, sa aming bansang Pilipinas, Panginoong Hesus. Kalingain mo sila, Ama, at pagpalain. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng biyayang kaloob mo po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang tayo nag-aalay, awitin na rin natin yung "Oh, I love you with the love of the Lord." Salamat po sa inyong lahat. God bless po. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at nagbigay ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya mong kaloob. Ang malakas at kagalingan ko ay nanggagaling sa'yo. Salamat, 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 Panginoon, sa kabutihan at walang kapantay na pag-ibig mo sa akin. Salamat, 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 Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari magpakailanman. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maugkatahan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak.
Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan paglusob pagsapit. Di sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosa. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taas. Hindi mo aabuting ika'y mapahamak at walang darata. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa iyong mata. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas ng pagsit, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y maaring ipinid ko ang langit at hindi po. Maaring mapadala ko ng mga balang upang salantain ng ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Derikin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday. See you tomorrow. Bye.